Ituro mo kung sino mga kurap. Yan ang hamon ni Pangulong Duterte kay Senador Manny Pacquiao. Kasunod ng sinabi nito mayroon pa rin katiwalian sa pamahalaan. Nagbanta rin ang Pangulo na kung hindi raw makakapaglabas ng listahan si Pacman, sasabihan niya ang taong bayan na huwag iboto si Pacquiao dahil isa siyang sinungaling. Nasa frontline ng balitang yan si Mian Los Baños. Magkaalyado, magkapartido. Chairman ng PDP laban si Pangulong Rodrigo Duterte, Presidente naman Senador Manny Pacquiao. Ang magkasangga noon, magkabangga na ngayon? I am challenging him, ituro mong opisina na korap. Do it, because if not, I will just tell the people, do not vote for Pacquiao because he is a liar. Hamon yan ng Pangulo kay Pacquiao na giniit kamakailan na gusto niyang wakasan ng korupsyon sa gobyerno sakaling kumandidato siyang Pangulo. Sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa Radyo 5, sinabi ni Pacquiao na mas malaking problema ang korupsyon kaysa illegal na droga. Sa ngayon ho ba, ano ho ang inyong impormasyon? Anong alam nyo? Saan pa rin talamak ang korupsyon sa bansang ito? Alam mo, grabe, systematic talaga ang corruption dito sa ating bansa. Hindi lang sa elected officials, kundi lahat ng mga appointed o government officials na nandiyan. Kung kilala naman daw pala ni Pacquiao ang mga korap sa gobyerno, maglabas daw ng listahan ng senador. Dahil kung hindi, Pag hindi mo nagawa yan, araw-arawin kita, I will expose you as a liar. Kakalabanin kita panahon ng eleksyon. Pag hindi, I will just be another son of a in politics. Wala ka namang sinabi noong all these years, puro ka praises ng praises sa akin. Tapos ngayon sabihin mo, corrupt. kung Yan o ang problema natin eh. Tama yung point ni Pangulong Duterte. Lagi tayo magkasama noon. Puro ka puri ng puri sa akin. Tapos ngayon bigla kang hihirit porque tatakbo kang mas mataas na posisyon, bigla kang hihirit ng korap. Hindi, alam mo, feeling ko ha. Ito to, grabe nga, sabi ko nga, dito, knockout si Pacquiao. Alam nyo kung bakit? Dito pa lang, basag na siya. Alam nyo? Dahil sa feeling ko ang gagamitin niyang battle cry. Ano kasi kailangan may ganyan ka bilang politiko eh. Bilang, di ba si Pangulong Duterte, alam naman natin na ang pinaka naging battle cry niya noon, krimen. Which is, na-prove naman niya na sa Davao talagang nabawasan ng, hindi na totally zero, pero nabawasan ng todo-todo ang kriminal sa Davao. So may patunay si Pangulong Duterte para gamitin yung battle cry niyang kriminal o mga krimen ang dapat mawala sa bansang Pilipinas. Ang problema dito kay Pacquiao, feeling ko, ang tinuro sa kanya ng PR niya, ang problema natin ngayon, Pacquiao, is more on economy. Ang problema natin ngayon, Pacquiao, na maraming nawalan ng trabaho. Ang problema natin ngayon, Pacquiao, ay kulang tayo sa pera, kulang kulang ang mga Pilipino sa kanilang pagkain, sa kanilang pambayad, kaya ang problema kahirapan. So, ang magandang bitbitin mong slogan mo, tatanggalin mo yung korupsyon para ang mga Pilipino ay merong pera. Okay? Kaya lang, nagkamali siya eh. Sinisi niya, unang-una, yung gobyerno na kanyang kinabibilangan. Bakit to kinabibilangan? Nakalimutan niya ata yung pinuno ng ating gobyerno na si Pangulong Duterte ay kinabibilangan niya sa kanyang partido. Kasamahan niya sa partido niya. Sabi nga nung tagapagsalita, acting Secretary General ng PDP, na sinabi di umano daw ni Kusi na kung ikaw gusto mong sunugin yung bahay mo, umalis ka muna ng bahay. Lumayas ka muna. Di ba ganun lang kasimple yun eh. Susunugin mo yung bahay mo, nandun ka sa loob. Ang ginagawa ngayon ni Pacquiao, sinusunog niya yung gobyerno kung saan kasama siya doon sa mga pinuno, kung saan yung presidente ay kasamahan niya. Lumayas ka na lang muna siguro. Kaya Pacquiao, kung ako sa iyo, ang suggestion ko, layas! Ay nako, pasok. meron man daw mga opisyal na korap, malamang mga trabahador daw yan noon pang panahon ni na dating Pangulong Noynoy Aquino at Gloria Arroyo.
Ipinunto rin ni Duterte na marami na siyang sinibak sa gobyerno na sangkot sa katiwalian. Oo. Para naman sa mga kapartido nila sa PDP laban, tama ang Pangulo. Bakit niya kailangan sabihin yun o magsalita ng ganyan na hindi man lang nakipag-usap sa mga kapartido? Yung ating Pangulo very passionate against corruption, tapos you will say something na ganyan. Nauna nang sinabi ni Pacquiao na noon pa siya sumulat sa Pangulo para makapag-meeting sila pero hindi raw siya sinasagot. Matanda ang tila na etsapwera rin ang senador sa pulong noon ng PDP laban. Sabi ng palasyo, hindi pa naisisingit si Pacquiao sa schedule ng Pangulo. Humirit po kasi si Senator Manny Pacquiao na mali yung polisiya ng presidente sa West Philippine Sea at ngayon ay sinabi na mas maraming korupsyon sa administrasyon ni Presidente Duterte. Walk the talk, no? Kinakailangan kung may reklamo ka, sabi mo kung anong reklamo niya na ma-actionan ng presidente. Otherwise, talaga namumuliti ka lang daw si Senator Pacquiao. But I guess as far as your question is concerned, na natapon na po ang sabaw, kumbaga. Ay, nako, grabe. Sinisika pa naming hinga ng tugon ng kampo ni Senador Pacquiao pero hindi pa sila sumasagot sa aming tawag. Oh. Ayon pa sa Pangulo, marami rin daw siyang mga programang gusto pa sanang ituloy kung sakasakali. Pero nakadepende rin daw yan kung sino ang kanyang susuportahang katandem. Dahil kung kagaya daw ni Senador Pacquiao na puro kontra, baka mabaliwala lang din daw ang plano ni Pangulong Duterte. Kaya kagabi, nagpahaging na si Pangulong Duterte sa posibleng pagtakbo niya bilang Vice President sa 2022 elections. Sabi ko, it's not at all a bad idea. And if there is a space for me there, siguro. Pero kung wala akong space, everybody is crowding up, wanting to be one Vice President, sila na lang muna kasi tapos na ako. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Sumagot na daw si Pacquiao eh. Hintayin natin, tingnan natin. Kapapasok lang po na balita. Ano? Kumasa sa hamon ni Pangulong Duterte si Senador Manny Pacquiao. At meron na siyang mga itinuro agad na dapat imbestigahan kaugnay ng mga sinabi niyang katiwalian sa pamahalaan. Aba? Ayon kay Pacman, dapat daw magsimula sa Department of Health. Silipin at busisiin ang lahat ng mga binili mula sa mga rapid test kit, PPE. Ayan ang problema eh. Humarap na ang DOH sa Senado eh. Tapos sabi nung iba wala ka daw do. Ako araw-araw kong binabanatan eh. Ang DOH, si Secretary Duque. Araw-araw ko binabanatan yan. Pero it's just so unfair na sabihin mo magnanakaw o merong korupsyon. Face mask at iba pa. Tanong niya, handa raw ba si Health Secretary Francisco Duque III na ipakita ang kabuuan ng mga ginastos? Ayaw ko na. Malala tong tao na to. Yung pera sa pandemya, hindi lang naman o DOH ang gumastos. Hapon pa lang pinaliwanag ko. Yung pera sa pandemya, hindi lang sa DOH na pupunta yan. Ang dami nga dyan napunta sa OFW eh. Ginastos sa OFW eh. Sino pa? Ha? Ang dami napunta dyan sa DOTR din. Di ba naglibreng sakay? May DSW, di ba di ba yung naalala nyo, question ng ilang mga congressman? Kamusta ang Bayanihan 2? Saan napunta yun? Yun ang tamang pagki-question. Kasi may Bayanihan 2 tayo eh. May allotment dyan ng budget. Ito makakatanggap niyan. Para saan na? Para dito yan. Saan nakapunta dito? Dito yan, para dito. Hindi naman o DOH ang tumatanggap lang ng budget. Kung saan napunta ang perang inutang natin sa pandemya. Kasabay Sabi nga eh, from the bank, the inutangan, hindi ho yan dadaan kay Galvez, hindi ho dadaan yan kay Duque, dediretso yan sa gobyernong pinagbilhan ng vaccine. Yan, nanindigan si Pacman, dalawang bagay daw ang kaya niyang panghawakan. Hindi raw siya tiwali at hindi rin daw siya sinungaling. Nalulungkot daw si Pacquiao na nagtatalo sila ni Pangulong Duterte sa issue ng korupsyon dahil ang kailangan na niya ng bansa ay mga leader na magtutulungan laban dito. Sa kabila niya, nagpasalamat siya sa Pangulo sa pagkakataong tumulong at makapagbigay ng impormasyon kaugnay sa kampanya kontra korupsyon. Ayun na, palakpakan.